Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pang ilang vlog, pang ilang content na ba natin ito? Ha? Dito sa usaping ito. Pag-usapan ho ulit natin mga kababayan, ito hong dating miyembro ho ng Dabarkadz, host ng kilala, sikat ho na noontime show, walang iba kundi ang Itbulaga. Pinakikilala ko sa inyo, walang iba, Mr. Anjo Iliana. Palakpakan natin. Oh, Anjo Iliana, kaya pa? Or parang payak na kasi ito eh. Kasi nagbigay ho ito ng palugit kay Tito Sen. Isang linggo raw, kapag hindi raw siya tinantanan ng mga vlogger, ay sasabihin niya raw kung sino ang kabit ni Tito Sen at girlfriend pa raw ni Tito Sen sa Itbulaga. Alam naman ho natin mga kababayan na paninira lang ho yan. Isipin nyo mga kababayan, hindi niya man mabanggit. Hindi niya man mabanggit yung pangalan ni ng kabit daw ni Tito Sen at girlfriend daw ni Tito Sen at ni Bossing Big sa Itbulaga. Hindi niya man mabanggit, siniraan niya na, winasak niya na si Tito Sen eh. Kumbaga the damage has done na eh. Kumbaga ano na lang yun, kumbaga optional na lang yun kung babanggitin mo. Na alam naman naming iimbento mo lang. Doon pa lang sa sinasabi mo may kabit si Tito Sen, sinira mo na yung tao. Importante ba ba pangalan nun? Ito mga kababayan, may bago hong banat, paninira ho ito. Itong chismosong si Anjo Iliana kay Tito Sen. At nabanggit niya rin ho dito si Pepsi Paloma. Hindi ko nga alam kung ba't kinakailangan banggitin niya pa ito. Ano kasi, yung Pepsi Paloma, binanggit niya kasi nabasa niya ho sa comment section. Unang-una mga kababayan, pag vlogger ka, host ka, pwede mong piliin ang babansahin mo doon sa comment section. Na kung saan pwede mong banggitin or hindi, na alam mo na po pwedeng makasira doon sa taong pinag-uusapan mo. May choice ka eh. Isipin mo, tinatapik mo si Tito Sen, tapos babasahin mo pa yung comment section nung comment nung manonood mo na Pepsi Paloma. May choice ka, pwedeng di banggitin yun eh. Kasi banggitin mo pa lang yung Pepsi Paloma, iba na pinaparating mo eh. Siya yung channel. Bukod sa binanggit niya ho si Pepsi Paloma, mga kababayan, binanggit niya rin ho yung dating manager nito, na kung saan ay Pinas lang, at dating kapitan ho ng Quiapo, kung di tayo nagkakamali, si Ray de la Cruz. Sino ba si Ray de la Cruz? Dati yung manager nga ni Pepsi Paloma at manager din ho ito ng iba't ibang sexy star nung panahon ho nila. Ito ho yung mga hawak ho, may mga hawak ho sa mga tinaguri ang soft drinks beauty. Mga hawak niyang talent, mga pangalan soft drinks, mga kilalang soft drinks. Isa na nga ho yan si Pepsi Paloma. Pakinggan ho natin itong si Anjo Iliana alias Chismoso, na kung saan ay may bago na naman hong paninira kay Tito Sen at kilala niya raw ho ang pumaslang kay Ray de la Cruz. Pakinggan natin. Kaya ayusin mo yan. At saka yung mga nagtatanong dito, yan. walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man nagplano kay Pepsi Paloma, wala akong alam. Wala akong alam. May tanya yan. Una-una, ba't kinakailangan banggitin mo pa yan kung may nagtatanong sa comment section? Choice mo naman yun kung hindi mo banggitin. Diba? Ba't kinakailangan ungkatin mo pa yun habang ang topic mo si Tito Sen? So, ano ang pinapa-mind conditioning mo sa yung mga manonood?
Okay, syempre, alam nyo naman, pag sinabing Pepsi Paloma, eh, laging hong nadidikit ho yung pangalan Tito Vic and Joey dyan. May choice ka eh. May choice kang piliin yung mga nagko-comment doon sa comment section mo. Pakinggan natin ulit. Yun. Kung ano nangyari kay Pepsi Paloma. Pero, narinig ko. Yun. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayan, overheard. Yung manager ni Pepsi Paloma. Oo. Kaya, pinaslang ho kasi yan mga kababayan sa Quiapo. Nung kapitan ba siya or hindi na siya wala na siya sa pagkakapitan niya. Ito ho yung dating humahawak ho sa mga soft drinks beauty. Ito ho yung manager, pati ho ni Pepsi Paloma. Hindi ko nga lang ho alam kung yung talagang mismong gunman pumatay kay Ray de la Cruz, nahuli na ho. Narinig niya, kilala niya raw. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to. Kasi talagang masisira sila eh. Kaya may nagdo-doorbell na yung Metrocom. Grabe ano. Isipin mo pagkabanggit niya ho ng kilala niya yung pumatay. Kilala niya raw yung pumatay. Pumaslang kay Ray de la Cruz. Biglang ang duktong niya. Siguro mag-iiwan na lang ako ng video rito sa'yo, sa kausap niyang Bryce, na kasi baka papatay ako nitong mga to kasi siguradong masisira sila eh. Sino yung sinasabi mo na yun? Sino yung sinasabi mo na yun na papatay sa'yo? At binanggit mo yan after mong sinabi na kilala mo ang pumatay sa dating manager ni Pepsi Paloma na si Ray de la Cruz. Grabe man laso ng utak ng manonood niya ito, no? Parang matindi pa sa DDS ang utak nito, Masyado na ba maraming sinabi? Masyado na tayong umiinit. At yan, tinan mo, 3,000 na nakikinig. 3,000 na. Unbelievable. Kasi, hindi naman mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Ikaw pala, kasama ko. Ibig sabihin, nag-ano lang tayo. Nag-ano lang tayo dito. Nagbablog. Wala naman akong perang pambayad dyan sa mga troll. Oo nga. Okay lang naman na pero nung na-trace ko kasi, Bryce, na galing Bulaga itong ibang mga natin. Nako. At kasi ito na, sasabihin ko na, sa sindikato, dyan sa 8 Bulaga, sa sindikato, di ba sabi ko sa'yo, may mga masasamang tao dyan? Yung sindikato sa 8 Bulaga? Isa na si Tito Sen doon sa sindikato doon. Parang advisor yun, advisor. Nako. Grabe to, no? Ano na nangyari dito kay Anjo Iliana? Parang sinapian na ng demonyo, ano? Isipin mo, 20 taon siya sa Itbulaga, tapos ganito gagawin niya, ano? Tama ba sabihin sa'yo na wala ka talagang utang na loob? Sa tingin mo, sa edad mong yan, pwede ka ba sabihan ng gano'n o hindi? Meron pa nga siya isang video na marami raw siyang alam kasi 20 taon daw siya doon sa Itbulaga. Alam mo yun, yung pagiging 20 taon mo na yung sa Itbulaga, hindi lang pagiging host mo yun. 20 taon mo rin silang nakasama, naging kaibigan. Normal lang. Napaka-normal lang. Sa isang grupo ng magkakaibigan, meron kang mga, hindi ko naman sinasabing totoo yung kinakalat ng chismis kay Tito Sen. Na may kabit, may syota sa Itbulaga. Alam kong imbento lang yan. Pero mga kababayan, normal lang sa isang grupo ng magkakaibigan na may malaman kayong baho sa isa't isa. Bakit?
tumatagal ang pagiging magkaibigan nyo eh. May nasasabi sa yung sikreto yung kaibigan mo lalaki or babae. May nasasabi ka rin. Sabihin nagtitiwala na siya sa'yo kasi magkaibigan kayo. Walang magkaibigan siguro sa buong mundo na kung saan ang tagal nyo naging magkasama, magkaibigan, pati sa trabaho, wala ka malang nalamang baho. Imposible yun. Meron talaga. Bakit? Tumatagal ang pagiging magkakaibigan nyo eh. Ganon talaga yun. May utak ka ba? Pero kung gagamitin mo yun para pabaksakin ang kaibigan mo, ikaw ang may problema. Kaya nga sabi ko yung ganitong klaseng pananalita ni Anjo. Ano to? Hindi pananalita ng successful na tao to. Pananalita ito, act ito ng isang tao, gawain ito ng isang tao na kung saan failed. So siguro dati successful siya, bumaksak. Attitude act, pananalita ito ng isang taong talunan sa buhay. Act ito ng maraming problema eh. Kasi sabi ko sa inyo, ito si Anjo, nasa maayos na pamumuhay. May karir pa sa showbiz, masaya ito sa kanyang pagiging tatay or ano. Hindi magaganito to. Hindi magaganito to. Masaya ito. Yung ganitong klaseng attitude, talunan sa buhay ito. Kaya itong ginagawa niyang paninira, banat kay Tito Sen, akala niya lulubog si Tito Sen. Maniwala ka, Anjo. Ikaw lang din ang maglulubog sa sarili mo. Kasi nga, sabi ko sa inyo, mga kababayan, kung ikaw ay isang kilalang sikat na artista, may pangalan, at lumubog man ang iyong pangalan, kailangan i-ayos mo pa rin ang sarili mo. Kasi hindi mo masabi, sa mga susunod na linggo, buwan, taon, may kumuha pa rin sa'yo. At umangat na naman ang pangalan mo. Pero kung ibababa mo na ang sarili mo, dahil nawalan ka ng karir saglit sa showbiz, baka tuluyan ng walang kumuha sa'yo. Dahil sa nakikitang ginagawa mo ng karakter. Pwedeng wala na talagang kumuha sa'yo. Hanggang sa maging ugod-ugod ka na. Kawawa, ano? Akala siguro nakakawa rito si Tito Sen, ano? Hindi niya alam siya ang kawawa. Ano sabi sa mga comment section? Puro bash tuloy ang kanyang inaabot. Tapos sinasabi niya, na-trace niya raw na yung mga nagko-comment daw sa TikTok niya, mga taga-Itbulaga. Natural! Natural, yung magtatanggol kay Tito Sen, mahalang Itbulaga, mahalang Tito Vic and Joey, at mahal si Tito Sen. So, anong point mo dun? Anong ang point mo dun? Napaka-immature mo naman mag-explain. Ayan, mga kababayan. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo sa mga kinakalat hong katismisan nitong taong ito. Grabe, ano? Isipin mo, dating politiko, kilalang artista. Biglang nagkaganito, no? Kala mo, nagpalit ng anyo. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.